Sa puntong ito, batid na ng mga immortal na cultivator sa loob ng daan-daang milya na may naganap na demonic transformation. At lahat sila ay nagmadaling pumunta, habang makikita naman na pinagmamasdan lamang ng prinsesa ang mga cultivator na papunta kung saan naganap ang pagbabagong anyo ng isang fox. Iyan ay, kung nasaan si Master Li, sambit ng prinsesa, na mukhang nag-aalala sa ating bida. Nakita mo ba ang kulog kanina? Tanong naman ng kasama ng prinsesa. Sumagot naman ng prinsesa, oo, tinalikuran ng halimaw na ito ang kanyang 1000 taong pagsasanay at nagbago, ano kaya ang binabalak niya? Dagdag pa ng prinsesa, alam mo, ang demon pill ay sadyang napakahalaga, tiyak na aakit ito ng maraming tao para agawin ito. Kung masyadong marahas ang sitwasyon, paano kung maabala ang oras ng pahinga ni Master Li? Kung naaabala siya hanggang sa hindi na siya makatulog, hindi ba masama kung makasama ito sa kalusugan niya? Samantala nang makita naman ng kasama ng prinsesa ang kanyang naging reaksyon ay nasabi na lang nito, o nag-aalala ka ba patungkol dyan? Nagsalita naman ng ama ng prinsesa na hindi niya raw hahayaan lang ang pangyayaring ito. Dagdag pa ng hari na sinabi raw ng kanyang anak ang patungkol sa bagay na ito, ay nararamdaman niya raw. Kapag pinili ng Master ang Qianlong Celestial Dynasty, ito ay magiging pinakadakilang pagpapala ng ating Celestial Dynasty. Kung siya ay nagkasala sa iba, kasalanan natin na hindi natin siya inalagaan ng mabuti. Kung aalis siya dahil naiirite siya sa ibang tao, malaking kawalan ito sa atin, na agad namang sinang-ayunan ng dalawang babae. Kasunod noon ay tinawag ng hari ang kanyang anak dahil pupunta raw sila sa bahay ni Master Li. Dagdag pa ng hari na kung sino man raw ang nais na abalahin ang oras ng eksperto na iyon. Ngunit sumagot naman ang kanyang anak habang may nakakatakot na ngiti, ayusin raw nila ang bagay na ito sa mismong lugar ng eksperto na iyon. Matandang Zhao, pagbati sa iyong pambihirang tagumpay sa OB stage, ngayon, magiging immortal ka ulit, lahat ng ito ay dahil sa mga gulay na inihain ng eksperto, sagot ni Matandang Zhao. Dagdag pa ni Matandang Zhao, pero, Matandang Bai, nasa pareho tayong posisyon. Sumagot naman ang isa pang matanda, kamakailan ka lang nakalusot, pero pumunta ka kay Master Li para maging bantay pinto niya, mukhang napaka-relax. Siyempre, hindi ko sinusubukang duminahin ang oportunidad, nag-aalala lang ako na ang mga langaw ay makakaabala sa tahimik na oras ng Master, magkatulad ang pag-iisip ng mga dakila, tunay ng maingay, kung gayon, dapat ba tayong magpaligsahan? Sinabi pa nila habang naglalaban, tignan raw nila kung sino ang makakapatay ng mas maraming langaw. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pagsasalpukan ng atake ng dalawang immortal. Kasabay noon ay ipinakita ang mga langaw na tinutukoy ng dalawa na mga cultivator, na wala man lang nagawa sa lakas ng dalawang matanda. Lumipat ang panel sa bida at sa babaeng fox, sabi ng bida, huwag kang mag-alala, ang lugar ko ay liblib at ligtas. Bigla namang yumanig ng malakas kaya nagkatinginan ang dalawa. Agad namang ipinaliwanag ng bida na, wala lang daw ang bagay na iyan, mukhang hindi pa daw tapos ang kulog sa labas, tsaka ang lugar niya raw ay liblib at ligtas. Masaya namang sumagot ang babae na makikinig raw siya sa Master. Nasaktan ka ng malubha, at nasa panganib ang buhay mo, maaari ba kitang tulungan na gumaling? Sumagot naman ang babae, makikinig raw siya sa Master. Dapat magpahinga ka, kung wala ka ng ibang mapupuntahan, paano kung manatili ka muna sa akin? Pagkatapos ay tinanong siya ni Lin Yanfan kung ano ba raw ang pangalan nito, ngunit sumagot naman ito na makikinig raw siya kay Master. Pagkatapos naman na marinig ni Lin Yanfan ang sinabi nitong babae na makikinig siya kay Master, nagtanong si Lin Yanfan, ano ang pangalan mo? Dahil dito, nagalit ang isang karakter at sinabing, pakinggan mo rin ba ako dito? Wala ka bang pangalan? Samantala nagsalita ang babae na maaari ba daw siyang bigyan noon ng ating bida, tapos tila may napagtanto naman si Lin Yanfan, patungkol sa bagay na ito. Siya ay katulong ng isang mayamang pamilya. Ipinanganak na walang karapatang pantao, labis na nagdusa at wala pang ang pangalan. Pinaghirapan niyang makatakas. Wala siyang babalikang tahanan, ninakawan pa siya at malubhang nasugatan ng iba. Habang hindi may pinta ang mukha ni Lin Yanfan, ay nasabi niya, nakakaawa raw iyon. Niligtas ko siya ngayon, kaya para na rin akong tagapagligtas niya, di ba? Ayon sa takbo ng kwento, kung mas magiging mabuti ako sa kanya, baka masiklian niya ako ng kanyang katawan, at magsasama kami ng legal. Pagkatapos ay bigla namang hinawakan ni Lin Yanfan, ang balikat ng babae, kaya dahil dito ay nagtaka naman ang babaeng ito. Huwag kang matakot, anuman ang pinagdaanan mo noon, nakaraan na iyon, simula ngayon, aalagaan kita. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Yanfan na kung wala raw itong pangalan ay, tatawagan niya na raw itong Dai. Si Dai ay nagugulat sa bagong pangalang ibinigay sa kanya. Tila nag-iisip siya tungkol dito, at sinasabi sa kanyang sarili, Dai, ang pangalang bigay ng Master. Sa isip ni Dai, sige na nga, may kikinig na lang ako kay Master, may sasabihin pa sana si Dai, ngunit nagulat naman siya dahil sa aalis si Lin Yanfan,
upang maghanda ng gamot nito. Oh, Diyos ko, wala pa akong nakakasama sa kwarto na babae at nagkausap ng ganito kalapit. Akala kaya niya bastos ako. Ay, grabe, kinakabahan ako. Pero, sana naman naramdaman niya na gusto ko siyang maging kaibigan. Pagkatapos ay sinabi niya na bahala na raw iyon dahil sa ihahanda na lang raw niya ang gamot. Samantala sa loob ng silid ay natahimik naman si Dai nang makaalis na si Lin Yanfan. Tapos bigla na lang na natawa ang babaeng ito, at binanggit niya ang ibinigay sa kanya na pangalan ng ating bida. Lumipat ang panel sa mga paang ito. Kung hindi dahil sa tulong niyo, kaming dalawang matanda, hindi namin mapipigilan ang napakaraming immortal na cultivator na sumugod doon. Mahirap na usapan ito, masyado kayong magalang, mga senior. Sa bagay na ito, pareho ang ating mga interes. Nagtulong-tulong kaming tatlo, ang mga isdang gubat na mas mababa sa OB stage ay hindi makakalapit kay Master Lee. Sister Lin, sino ba ang tinutukoy niyo na mga isdang gubat? Tapos ipinakita ang tanong na nilalang na siya palang mahal na hari ng imperyo. Ito ang Holy King. Ang Holy King ay personal na dumating. Tandang padamdam panipik. Labis na pagkabigla at pagkamangha sa pagdating ng Holy King. Pagkatapos ay agad nilang binati ang Holy King, tanda ng kanilang paggalang. Napatingin naman sa kanila ang Holy King. Kahit na may kanya-kanyang porma sayon ang mga sekta, lahat sila ay nasa ilalim ng Qianlong Celestial Dynasty. Kahit na kulang si King Luo sa talento at kaalaman, isa pa rin siyang dugong maharlika, at isang nangungunang pagkatao sa Qianlong Celestial Dynasty. Hindi ako makapaniwala na umalis talaga siya sa palasyo at personal na pumunta rito. Napaisip naman ng Holy King kung kailan pa raw ba nakaabot ang dalawang matandang ito sa OB stage. Nagtataka ang Holy King na may pulang buhok at nakasuot ng marangyang kasuotan, habang nakikita ang dalawang matatanda sa likuran niya. Ang kanyang iniisip ay, simula kailan naging madali ang umabot sa OB stage. Tandang padamdam kudlit, nagpapahiwatig ito ng pagkagulat o pagdududa ng Holy King kung paano nakarating sa ganoong antas ang dalawang matatandang ito. Sumilip naman sa eksena ang prinsesa. Sa isang tanawin, nakatayo ang prinsesa at Holy King sa labas. Sa tingin ni prinsesa, tinulungan sila ni Master Lee. Holy King mukhang nag-iisip at seryoso. Isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at buhok, nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, ang makikita. Nakatiklop ang kanyang mga kamay sa harapan, na nagpapahiwatig ng paggalang o pagbati. Sa likuran niya ay may mga sanga ng cherry blossom. Ang kanyang sinasabi ay, tama iyan. Tinulungan ni Master Lee ang 10,000 Sword Sect sa pagwasak sa Sword Demon. Isang nakangiting lalaki ang nagsasabing si Master Lee ay naghain sa kanya ng hot pot, tumulong sa kanya sa pag-breakthrough, at nagpahaba ng kanyang buhay. Isang babae ang nagpahayag na tinuruan siya ni Master Lee ng karunungan ng Journey to the West, at lubos siyang nakinabang dito. Samantalang nagpahayag naman sa kanyang isipan ang Holy King, na naiingit raw siya sa mga ito. Ngunit hindi niya nga raw masabi iyon. May nagsasabing kahit na itaboy na nila ang ilan sa mga cultivators, siguradong mas marami pang tao ang darating dito. Isang grupo ng mga tao, na pinangunahan ng Holy King, ay nagpasyang bisitahin si Master Lee upang tingnan kung mayroon pa silang magagawa. Ang Holy King at ang kanyang grupo ay papalapit na sa isang tradisyonal na gusali. Nang bigla namang may napansin ng Holy King kung kaya napalingon naman ito. May nagsasabing, ito ang Jade Pendant na ibinigay ko kay Shiyu. Napansin ng grupo na ang Jade Pendant ay ang Phoenix Pendant ni King Luo, at tila inukit itong muli ni Master Lee. Kaya naman, ang Phoenix ay lumipad palabas nito noon. Isa itong bulok na bato na ginawang isang kayamanan. Naniniwala ang Holy King na ang Jade Pendant ay masyadong mababa para sa panlasa ni Master Lee. Kaya naman hindi sila inimbita ng Master kapag may magandang nangyari. Galit na galit ang Holy King dahil kinamumuhian ng Master ang Jade Pendant. Kaya kailangan niyang bumawi. Nagbukas si Lin Yanfan ng pinto at masiglang nagtanong, ay, anong nagdala sa inyong lahat dito? Ang sigla. Sumagot ang isa sa mga bisita, nagkataon lang na nagkita kami sa paanan ng bundok at sabay-sabay kaming pumunta rito. Makikita ang Holy King na tila nag-aapoy sa likuran, kasama ang iba pang mga kasama. Napaling na naman ang Holy King nang marinig nga ang boses ni Lin Yanfan. Ipinakilala ng babae si Master Lee sa Holy King, na sinasabing, Master Lee, siya ang aking ama, si Luo Jinghong. Bati naman ng babae, hello, Master Lee. Isang karakter ang nagulat at napabulong, ang pambansang pinuno. Dalawang karakter ang magalang na nagbigay-pugay sa isa't isa. Sinabi ni Lin Yanfan, mayroon akong bagay dito at gusto kong humingi ng payo sa inyong lahat. Sumagot ang Holy King, masyado kang magalang, Master Lee. Dagdag pa niya, mangyaring ipaalam ninyo sa amin kung mayroon pa kaming magagawa para sa inyo. Handa kaming mamatay sa pinakamalupit na kamatayan para sa mga prinsipyo. May isang babae na nagsabi, tama, kung ito man ay isang cultivator o halimaw na umaatake para magsaya,
sinumang maglakas loob na gambalain si Master Li, papatayin namin siya ng walang awa. Sisiguraduhin naming mananatiling payapa ang iyong bahay. Si Lin Nianfan ay nakangiti at sinabi, hahaha, sa inyong proteksyon, pakiramdam ko ay labis akong ligtas ngayon. Ibig sabihin nito ay si Master Li ay nakikipag-chat sa maraming tao ng sabay-sabay, marahil sa lahat ng kanyang mga bisita. Sinabi ni Lin Nianfan, tungkol sa sinabi ko, iba na yon. Sa ibaba naman, may nagsabi, kanina lang ay may kulog, at tinamaan nito ang isang babae. Sinabi ni Lin Nianfan, gusto kong humingi ng tulong sa inyo upang magdesisyon kung paano iligtas ang batang babae na ito sa mas epektibong paraan. Isang batang babae na may kulay rosas na buhok at malalaking mata ang nakatingin ng may pagtataka. Gulat na gulat ang grupo at sinabi, ito ang nagbagong anyo na halimaw. Ang batang babae ay mukhang gulat, na may pamumula sa pisngi at malalaking mata na nagpapahiwatig ng matinding pagkabigla. Nagtanong si Lin Nianfan, anong nangyari sa'yo? Sumagot ang batang babae, narito sila para hulihin ako. Nagtanong si Lin Nianfan, kayo ba, narito para hulihin siya? Sabay-sabay namang sumagot ang mga taong ito na hindi raw. Kung mali ang pagkaunawa ng master dito, at akala niya ay narito tayo para hulihin ang nagbagong anyo na halimaw. Hindi ba ibig sabihin nito na lagot tayo? Sumigaw ang lalaki, isa itong hindi pagkakaunawaan. Ginang, kami ay mga kaibigan ni Master Li. Huwag po kayong magpanik. Sinabi ng isa, tama. Hindi kami makasarili o masama, at hindi namin kayo sasaktan. Sabay-sabay nilang sinabi, mabubuting tao kami. Sa tingin ko, ang ginang na ito ay isang katulong ng isang mayamang pamilya, at maraming pinagdaanan. Halos nakatakas siya at napagkamalan kayo bilang masasamang tao na dumating para ibalik siya. Ano man ang sabihin mo, Master Li. Ang grupo ay nakatingin sa dalagang may rosas na buhok, habang ang isa sa kanila ay nagbigay ng thumbs up na nagpapahiwatig ng pagiging kampante at positibong pag-uugali. Sinabi ng batang babae, dahil sinabi ni Master Li na mabubuting tao sila, kung gayon, mikikinig ako kay Master. Nakalulungkot, tinamaan siya ng kidlat at ngayon ay malubhang nasugatan. Sinabi ni Lin Nianfan, tingnan ninyo kung kaya ninyong tumulong sa pagpapagaling. Malaking tulong iyan sa akin. Dahil sa pagtama ng kidlat, ang kanyang sigla ay nawala, tulad ng isang patay na puno, ito ay isang hindi na mababawi na sitwasyon. Paumanhin, Master Li, kami, sinabi ni Lin Nianfan, kung ako ang gagawa nito, kakailanganin nito ang ilang gawain ng kamay, gawain ng paa, at oras. Sa narinig naman ng babae ay nagulat naman siya. Sinabi ni Lin Nianfan, magandang babae Dai. Medyo mapait ang gamot, kailangan mong tiisin ito. Si Dai ay nakatingin sa kawalan na may bahagyang pagtataka. Ang gamot na ito, ang grupo ay nagulat sa lasa ng gamot. Ang demonyong sorrow na ito ay malinaw na nakatakdang mamatay, ngunit sa isang mangkok lamang ng gamot, ito ay binaliktad ang mundo. Ito ay kulog. Ito ay katumbas ng pag-alis ng mga kamay ng mga tao sa dakilang katotohanan. Master Li, anong uri ng pag-iral siya? Si Lin Nianfan ay masayang nakatingin kay Dai, si Dai ay medyo nagulat. Lumalabas na kapag ang magagandang babae ay umiinom ng gamot, sila ay kumikinang. Master Li, marami kaming elixir sa Lingyun Immortal Pavilion na dapat makatulong sa pinsala ni Lady Dai. Ang aking 10,000 espada sect ay naipasa sa mga henerasyon, at mayroon din kaming ilang mga bihirang elixirs. Marahil ay maaari mong gamitin ang mga ito. Pupunta ako upang kunin ang aking Kat-Anji tanging elixir kaagad. Master Li, babalik ako sa palasyo upang kumuha ng gamot para sa iyo. Gayunpaman, tanggapin mo muna ito. Salamat sa iyong tulong at payo tungkol sa mga problema ng Qianlong Celestial Dynasty. Noong nakaraang beses, nagkamali ang Jade Pendant. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko ang aming pambansang kayamanan. Kailangan kong ibalik ang aking imahe. Nako, masyado kayong magalang, nahihiya ako. Pagkatapos ay unti-unti nang binubuksan ni Lin Nianfan, ang ibinigay ng Holy King. Isang gintong dragon ang lumilitaw, napapalibutan ng asul at puting kidlat at enerhiya. May malaking tunog na nagpapahiwatig ng kanyang paglitaw o lakas. Si Lin Nianfan ay nakatingala sa gintong dragon na may pagtataka. May hawak siyang kahon, samantalang nang tanong naman ng dragon na kung bakit ba raw siya tinawag nito. Isang lalaki na may hawak na maliit na kumikinang na bola. Nagulat ang mga nakakatanda sa kanya at sinabing, Dragon Ball. Tandang padamdam panipik, at sinabi rin na ito ay isang yaman mula sa Qianlong Dynasty. Sa pano, isang gininto ang dragon ang gulat na gulat. Sa ibaba, isang grupo ng mga taong nakasuot ng tradisyonal na damit ang nagulat din, habang ang isang lalaki ay may hawak pa rin ng isang kumikinang na dilaw na bola na may lumalabas na enerhiya. Nakagulat na ekspresyon ang makikita sa mukha ng Holy King na may pulang buhok at nakasuot ng tradisyonal na sombrero. Sumisigaw siya dahil nawawala ang isang mahalagang bagay.
Ipinapaliwanag ng isang babae na ang Dragon Ball ay ginawa sa pamamagitan ng spirit ng Ancient Fire Dragon at ito ang pinakamahalagang yaman ng Qianlong Celestial Dynasty. Hindi raw si Holy King ang nagmamay-ari ng Dragon Ball, kundi ang kabaliktaran niya. May tatlong karakter na may iba't ibang reaksyon. Ang isang karakter ay nakangisi habang may nagsasabi na ang isang tao ay sumulyap lang kay Master Li at pagkatapos ay umaktong duwag. Samantala, nagtataka ang dalawang karakter kung may bumuga ba ng apoy, pero sobrang bilis daw kaya hindi nila masyadong nakita. Sinasabi ng Holy King na kaya niyang bumuga ng apoy. Si Lin Yanfan ay nagulat at sinabing, "It's awesome." Si Lin Yanfan ay humihiling na bumuga ulit ng apoy. Pagkatapos, nagulat siya dahil naglalabas ito ng maliliit na fireworks. Maikling paliwanag, nag-uusap ang mga karakter. Sinasabi ni Lin Yanfan na binigyan siya ni Master Li ng light bulb dati, at ngayon ay lighter naman. Dagdag pa niya, ang mga cultivators daw ay maraming nakakatuwang bagay. Sumasang-ayon naman ang Holy King kay Master Li. Sinasabi ni Lin Yanfan na hindi siya palaging tatanggap ng kabutihan ng iba ng walang kapalit. Nangako siyang gagawin ang lahat para makabawi sa susunod na pagkakataon. Dahil dito, napaiyak ang mga tao at nagpasalamat kay Master Li. Nagpaumanhin si Lin Yanfan dahil naabala niya ang lahat tungkol sa gamot ni Lady Dai. Sinabi ng Holy King na masyado siyang magalang. Pagkatapos, naghanda sila ng gamot. Sa huling frame, ipinapakita si Lin Yanfan na nakatingala sa isang malaking liwanag. May isang babae na nakapikit at nakangiti habang may hawak na papel. Sa background, may mga paa na naglalakad palayo. Nag-uusap ang mga karakter tungkol sa elixirs. Gusto ng Saintess na dalhin lahat ng elixirs ng pavilion, pero sinabi ng isang karakter na masyado silang maraming elixirs at aabutin ng ilang buwan para ilipat ang lahat. Sinabi rin ng isa na masyadong maraming gamot para kayanin ng ordinaryong tao. Sa huli, napagtanto ng Saintess na tama ang payo ng Elder. Sinasabi ng babae na dalhin lang ang pinakamagaling. Nagulat naman ang mga taong ito sa narinig nila mula sa babae. Ipinapakita ang hardin ni Lin Yanfan. Sinasabi niya kay Dai, "Tignan mo, Dai, ito ang aking maingat na inaalaga ang hardin." Nag-uusap sina Lin Yanfan at Dai sa hardin. Sinabi ni Lin Yanfan na bagamat hindi malaki ang hardin, sapat na ito para sa kanilang dalawa. Ipinapakilala ang aso na si Blackie. Bagamat hindi siya kabilang sa isang partikular na species at may average na itsura, siya ay masunurin. Ipinapakilala si Little Bai na namamahala sa kanilang bakuran. Maaari kang humingi ng pabor sa kanya kahit kailan mo kailangan. Binabati niya ang mistress at nagbibigay galang. Nagulat ang dalawang karakter sa sinabi ni Little Bai. Ang mistress ay may takip sa mata. Sa ibaba, nagulat din siya at nagtaka kung si Little Bai ba ay isang god dog o magical artifact. May paliwanag din na ang god dog ay isang palindrome. Nagtataka ang karakter kung normal ba na may mga herbs sa lahat ng dako sa bakuran. Si Little Bai at Blackie ay kasama nila. Nag-iisip ang karakter kung paano niya babayaran ang kabutihan ni Master Li. Sa una, naisip niyang magkaroon ng mga anak para sa kanya at pagpalain siya magpakailanman. Pero ngayon, nagtataka siya kung paano niya babayaran ang kanyang pagiging mapagbigay. Napagtanto niya na sinasamantala niya si Master Li. Sa susunod na eksena, sinasabi ng isang karakter na hindi na nila dapat tawagin ng isang tao na mistress, at nagtataka kung bakit siya nagugustuhan ng isang magically wonderful big shot. Nagtanong si Dai kay Master kung pwede ba siyang manatili doon. Sumagot si Master na nagtataka kung ano ang pinagsasabi niya. Sinabi ni Master kay Dai na pwede siyang manatili doon. Sinabi pa niya na kung okay lang kay Dai, magiging bahay niya na ito magpakailanman. Nagulat si Dai sa sinabi ni Master. Sinabi niya na paglilingkuran niya ng maayos si Master. Sinabi ni Master kay Dai na hindi na niya kailangan maglingkod kaninuman dahil sila ay pantay. Nagulat at nagtaka si Dai, inulit ang salitang pantay, nasabi naman ni Dai na hindi raw alam ni Lin Yanfan ang isang bagay. Nagulat ang isang karakter. Sa susunod na eksena, nagtataka siya kung gaano kaawa-awa ang isang babae, ang sakripisyo para sa pagbuo ng lipunan. Sinabi ni Lin Yanfan kay Dai na huwag mag-alala at kung may hindi siya alam, tuturuan niya siya. Sinabi ni Lin Yanfan na maglaro sila ng chess. Nagulat si Dai at tinanong kung ano ang chess. Sinabi ni Lin Yanfan na ito ay chess. Alam ni Dai na chess ito, pero nagtataka siya kung bakit bigla silang naglalaro. Sinabi ni Lin Yanfan na ang chessboard ay isang pantay na sistema para sa lahat, kahit sino pa ang nakaupo sa magkabilang panig. Kahit hari na nakikipaglaro sa taong walang tirahan, o guro na nakikipaglaro sa estudyante, sinabi ni Lin Yanfan na sa chessboard, walang hierarchy. Ito ang kagandahan ng larong ito. Hindi pa rin alam ni Dai ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Lin Yanfan na ang paglalaro ay ang pinakamahusay na paraan para mapabuti ang mga relasyon,
at tinalok niyang turuan ng kausap, Lin Yanfan ay naglalagay ng isang piraso sa chessboard. Pagkatapos ay makikita si Dai na nakatayo sa chessboard, nalaman ni Dai ang mga panuto. Sinabi ni Lin Yanfan na magsimula sila sa pinakasimple, nagulat naman si Dai, sa sinabi ni Lin Yanfan, isang malaking, maliwanag na piraso ng Go ang bumababa sa direksyon ni Dai. Si Dai ay nakatingala, na may gulat o namanghang ekspresyon sa kanyang mukha, ang kamay ni Lin Yanfan ay gumagawa ng isang aksyon na may kapangyarihan, na may mga linya ng enerhiya na lumalabas. Nagtataka si Dai kung ito na ba ang katotohanan ng itim at puting yin-yang, si Dai ay masyadong tanga at nabigo na iwasan ang sakuna sa panahon ng pagbabago. Dahil dito, gumamit ang master ng chess para ituro kay Dai ang katotohanan. Ang pagkabukas palad ni Master Li kay Dai ay patuloy na lumalago. Sinabi ni Lin Yanfan na isang tuwid na linya ay nabuo ng 5 itim na piraso, ang itim ang nanalo sa laro. Tanong ni Lin Yanfan kung gusto ba ni Dai subukan, nagulat si Lin Yanfan nang makitang umiiyak si Dai. Nagpasalamat si Dai sa master at naiintindihan na niya, makikinig si Dai sa payo ng master at susubukan niya ulit paglilinang. Nagpapasalamat si Dai sa master para sa kanyang kabaitan. Nagulat si Lin Yanfan kay Dai dahil yumuyuko siya. Sinabi ni Lin Yanfan na dapat pantay ang trato sa lahat at hindi kailangang yumuko sa kanya. Sinabi ni Dai na hindi niya kayang bayaran ang kabutihan ng master. Handa siyang maglingkod sa master habang buhay at handa rin siyang maging alipin. Nakita ni Lin Yanfan sa isip niya ang mga sinabi ni Dai. Mukhang may binabalak siyang hindi maganda. Iniisip ni Lin Yanfan na pagsubok ito mula sa Diyos. Kahit gusto niya ang pagkakapantay-pantay, pumapayag na rin siya sa gusto ni Dai. Nagtataka ang aso at robot kung bakit parang tao na magsalita si Lin Yanfan. May 2 ibon na nakaupo sa sanga ng puno. Pupunta si Lin Yanfan sa paglalakad para kumuha ng mga gulay para gawing dumplings para kay Dai. Maikling paliwanag, may isang lalaki na nakaupo sa labas ng bahay, at mukhang nagtataka si Lin Yanfan. Nagtataka si Lin Yanfan kung bakit may iskolar na nakatayo sa tapat ng kanyang pinto. Iniisip ng iskolar na hindi siya napapansin ni Lin Yanfan. Nagulat ang iskolar nang mapansin siya ni Lin Yanfan, kaya binati niya ito ng, "Good morning, Master Li." Tinanong ni Lin Yanfan kung bakit tulala ang iskolar. Sinabi ng iskolar na nagustuhan niya ang couplet sa labas ng pinto at ayaw niyang abalahin ang master. Ipinapakita nito ang couplet sa labas ng pinto ni Lin Yanfan. Ang isa ay, "I've come to the mortal world," at ang isa naman ay, "I'm here to seek fortune." Nahihiya o naguguluhan si Lin Yanfan, inaamin na noong sinulat niya ang pangungusap na iyon, pakiramdam niya ay nakakaranas siya ng brain fade, pagkalimot o pagkalito. Sinabi ni Lin Yanfan na huwag seryosohin ang couplet dahil nag-scribble lang siya. Ngunit sinabi ng iskolar na napunta siya doon para humingi ng gabay. Sinabi ng iskolar na bago pa man sila magkakilala, nasagot na ni Master Li ang kanyang tanong sa pinto. At may natutunan siya dahil dito. Sinabi ng iskolar na nakakuha siya ng malaking pakinabang mula sa pagkakakilala nila, sa kabila ng pagiging maliit nito. At pinayuhan siya ni Master Li na pagmasdan ang lahat sa paligid niya, maging ito man ay mga langgam o mga bituin, samantala ay pumasok naman agad si Lin Yanfan sa loob ng kanyang bahay upang hindi na niya mapakinggan pa ang sisabi ng iskolar na ito. Samantalang nagtaka naman ang iskolar kung bakit bigla na lang na umalis si Lin Yanfan. Ipinapakita ang iskolar na nakaupo sa isang bato at nakangiti. Mukhang masaya siya sa natutunan niya. Ang iskolar ay nakatingin sa couplet na, "I'm here to seek for longevity," sa labas ng bahay ni Lin Yanfan. Ipinapakita ang labas ng bahay ni Lin Yanfan sa iba't ibang oras ng araw. Sa wakas, nakolekta na nila ang lahat ng elixirs sa Celestial Dynasty. Kailangan nilang maging unang magbibigay nito sa kanya. Nakita nila ang Demon Chi sa kanilang harapan, at natuklasan nila na ito ay sa direksyon kung nasaan si Master Li. Ang pares ng Demon Chi ay mula sa mga halimaw na Demon King level. Natatakot sila na naririto ang mga ito upang hanapin ang inner peel ng Demon Fox. Masama kung magdulot ito ng anumang pagkabalisa sa Master. Tanong nila kung posible bang pigilan ang 2 halimaw na Demon King level gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Kailangan nilang subukan ang kanilang makakaya, samantalang ipinakita naman ang tanawin ng mga bundok at ang magandang sikat ng araw. Naamoy nila ito, ang bango ng Nine-Tailed Fox, dagdag pa ng 2 demonyo na sa loob siya ng bakuran na ito. Hindi sila makapaniwala na naglakas loob pang magbago ang Fox, at napakadali pa itong hanapin. Noong siya ay mayroong 7 buntot, siya ay nakatakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging maswerte. Dahil may sakit na siya ngayon, kunin na natin ang kanyang buhay. Ipinapakita ang mga paa ng mga halimaw habang naglalakad papasok sa bakuran. Sa itaas na bahagi ng imahe, makikita ang 2 nilalang na parang hayop, isang may sungay at isang parang aso, na naglalakad.
Sa kanilang likuran, may isang tao na nakasuot ng tradisyonal na damit na payapang nakaupo sa isang bato, tila nagmumuni-muni. Sa ibabang bahagi naman, ang dalawang nilalang na parang hayop ay nagulat o nagtataka, na ipinapakita ng kanilang ekspresyon. Ipinapakita sa imahe ang tatlong karakter. Sa kaliwa, may isang nilalang na mukhang toro na may singsing sa ilong. Sa tabi niya, may nilalang naman na mukhang aso. Sa bandang kanan, may isang tao na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Silang tatlo ay nakatingin sa parehong direksyon. Sa loob ng kagubatan, makikita ang nilalang na mukhang toro at ang nilalang na mukhang aso. Sa malayo, may isang tao na nakaupo sa ibabaw ng bato. Nagtataka ang toro kung saan nanggaling ang estrangherong ito. Makikita sa imahe ang demonyong mukhang toro at ang demonyong mukhang aso. Sinasabi ng toro na huwag na nilang intindihin pa ang iba dahil mas importante na mahuli nila ang fox sa ngayon. Ngunit pinatigil naman sila ng iskolar. Sinasabi ng tao na hindi dapat puntahan ang lugar na ito at hindi pa huli para umalis. Napatahimik naman ang dalawang demonyo nang narinig nila ang sinabi ng iskolar. Ang demonyong mukhang toro ay nagbubuga ng kulay lilang enerhiya. Katabi niya ang demonyong mukhang aso, at sinasabi niya na ang hamak na mortal ay naghahanap ng kamatayan. May isang tao na nakaupo sa ibabaw ng bato. Sa ibaba, may kulay lilang enerhiya na nakapalibot sa kanya. Tila wala namang sisi ang ginawang pag-atake ng dalawang demonyo dahil nanatiling walang reaksyon ang taong ito. Sinasabi ng demonyong mukhang toro na natakot ang isang tao. Sinasabi naman ng demonyong mukhang aso na baliw talaga ang taong iyon. Sa itaas, may isang demonyong mukhang toro at aso, at isang tao na nakaupo sa malayo. Sa ibaba, may isang tao na nagsasabi ng alas. Nakasuot ng tradisyonal na damit ang tao at sinasabi na matigas ang ulo ng mga halimaw. May isang tao na nakatayo sa harap ng demonyong mukhang toro at aso. Sinasabi sa teksto na ito ang banal na lupa ni Master Lee. May isang demonyong mukhang aso na nagsasabi na pinag-iisipan niyang patawarin ang buhay ng isang tao, pero patuloy itong nagsasalita na parang langaw. Sinasabi rin niya na gusto ba nitong mamatay at sabihin ito ng diretso sa mukha niya. Pagkatapos ay nanatili naman na walang reaksyon ang lalaking ito. Samantala nagulat naman ang dalawang demonyo dahil sa nanatili pa rin na walang imik ang lalaking ito sa kanilang ginawang pag-atake. Sa itaas, may isang tao na nagsasabi ng abo sa abo, alikabok sa alikabok. Sa ibaba, may kulog at kidlat na bumabagsak, at may demonyong mukhang toro at aso na animoy natatakot. May demonyong mukhang toro at aso na nagsasabi na nagkamali sila at pakiusap na patawarin ang kanilang buhay. Pagkatapos tila nawala ng sese ang kanilang pagmamakaawa dahil sa inatake na sila ng iskolar, at kalaunan ay naging alikabok na lamang ang mga ito. Sa itaas, may demonyong mukhang aso at toro na nakahiga sa lupa. Sa ibaba, may isang tao na nagsasabi na hindi madali para sa isang hayop na maging isang mahusay na halimaw, at sayang at mali ang paraan na ginawa nila. Sa itaas, may demonyong mukhang aso at toro na nakahiga sa lupa, at may isang tao na nagsasabi na magsisimula silang muli. Sa itaas, may gusali na may mga banner na nagsasabing, I've come to the mortal world, at I'm here to seek longevity. Sa ibaba, may isang tao na nakatayo sa harap ng mga ibon. Isang taong nakasuot ng puting kasuotan at tradisyonal na sombrero ang naglalakad papalayo, habang tinitingnan ng papawiran na may mga puting hugis ibon na lumilipad. Sa kanyang paanan, nakahiga sa lupa ang dalawang maliit at cartoonish na nilalang na mukhang pusa at toro, na may mga X sa mata na tila natalo. May isang lalaki na nagtatanong sa babae kung nakita niya ang nangyari, at sumagot ang babae na nakita niya ito. May lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotan na sinasabing nagpabagsak ng mga halimaw sa loob lamang ng 2 segundo. Isang taong nakasuot ng puting tradisyonal na kasuotan at itim na sombrero ang naglalakad sa isang kagubatan, habang may 2 iba pang tao, isang lalaking may mahabang pulang buhok at isang babaeng may kulay kape na buhok, na nakatingin sa kanya na may pagtataka. Ang taong nakaputi ay ngumingiti at nagtatanong, mga bisita ba kayo ni Master Lee? Si Prinsesa Yan, na may kulay kape na buhok, at ang Holy King, na may mahabang pulang buhok at gintong sombrero, ay magkasamang nagbibigay galang sa iskolar. May isang iskolar na nagsasabing naiinggit siya sa iba dahil sila ay mga bisita ni Master Lee, at baka hindi siya inimbitahan dahil siya ay dim-witted. Ang iskolar ay nagsabi, dapat pahalagahan nito ng bawat isa sa inyo. Sumagot naman ang Holy King, isa sa isip namin ito. Samantala ay tinanong naman ng prinsesa ang iskolar na kung saan ba raw ito pupunta ngayon, ngunit sinabihan naman siya ng Holy King na wag raw itong maging bastos. Sinabi ng iskolar na balak niyang sundan ang kwento ng Journey to the West, hanggang sa kanluran, at habang mas nauunawaan niya ang langit at lupa, ikakalat niya ang katotohanan sa likod nito. Nagtaka naman si Shiyu at nagtanong, bakit hindi ka nakasuot ng sapatos kung balak mong pumunta sa malayo? Ayon sa iskolar, sa pamamagitan ng pagdikit ng parehong paa sa lupa, mapapabuti niya ang kanyang integrasyon sa pagitan ng langit at lupa. Sabi ni Shiyu,
Kakaibang tao siya. Dagdag pa ng Holy King, siguro, hindi katulad natin, hindi siya nagsasanay ng cultivation. Ang scholar ay nakatayo sa harap ng isang malaking simbolo ng yin at yang, ngunit nasabi naman ng Holy King na ngunit sa totoo lang raw ay. Samantala nagtanong naman si Lin Yanfan, kung nakita ba daw ng mga ito ang scholar na nakatayo sa may pinto. Nagtatanong si Lin Yanfan, talaga bang ginugol niya ang buong araw na nakaupo sa harap ng pinto? Sagot naman ng Holy King, naniniwala ako na ang taong iyon ay responsable sa pagrerebisa ng Journey to the West, para kay Master Li. Tunay siyang may talento. Sumagot naman si Lin Yanfan, ano? Tandang padamdam. Isa lang siyang nerd, sinabi ni Lin Yanfan na patuloy na nagtatanong tungkol sa mahabang buhay ang isang tao sa tuwing magsasalita ito. Dagdag pa niya, ipinaliwanag na niya ito ng malinaw, pero bakit hindi niya ito maintindihan? Sa ibaba, sinabi niya na hindi pa siya nakapagpasalamat para sa mga halamang ipinadala sa kanya. May hawak siyang isang singsing na nagsisilbing imbakan ng elixir. Nagtatanong si Lin Yanfan kay Holy King at Shiyu, anong nangyari sa inyong dalawa? Sa ibaba, makikita ang mukha ng Holy King at Shiyu na tila nagulat at natatakot, nasabi rin nila na ang katotohanan ng mahabang buhay